Kamusta ang puso mo ngayon? Siguro pagod ka, nalilito, nanghihina, o baka pakiramdam mo ay parang hindi umaandar ang buhay kahit ginagawa mo ang lahat ng makakaya. Baka may mga araw kang nagtataka, Lord, hanggang kailan ako ganito? Pero ngayong sandali, huminga ka muna. Hayaan mong pakinggan mo ang isang mensaheng galing sa puso ng Diyos para sa iyo. Ang paglalakbay na sinimulan ko sa buhay mo ay tatapusin ko ng may magandang katapusan. Hindi ka sinimula ng Diyos para iwan sa gitna. Hindi ka dinala sa laban para pabayaan niya. At hindi ka hinayaang mabuo para bandang dulo ay masira lang. May magandang katapusan ang kwento mo. Lahat ng bagay na dumaan sa iyo, lahat ng luha, lahat ng paghihirap, at lahat ng pangarap ay may layunin. Hindi aksidente ang pagkalagay mo sa mundong ito. Hindi aksidente ang galing mo, ang puso mo, at ang mga pangarap mo. Sabi sa Pilipos 1 verse 6, ang mabuting gawa na sinimula ng Diyos sa iyo, siya rin ang magtatapos nito. Hindi ka sinimula ng Diyos para tapusin ng magulo. Sinimulan ka niya dahil may itinanim siya sa buhay mo na kanya ring aalagaan, palalakihin at bubuuin. Kung nasaan ka man ngayon, ito ang gitna. At ang gitna ng journey, ito ang pinakamahirap. Sa simula, masaya. May excitement, may lakas, at may apoy. Pero sa gitna, dito pumapasok ang pagod. Dito bumibigat ang puso. At dito lumalakas ang tanong, Lord, tama pa ba itong ginagawa ko? Lord, bakit parang walang nangyayari? Lord, bakit parang ako na lang ang lumalaban? Pero tandaan mo, ang gitna ang nagtatatag ng katatagan mo. Ang gitna ang nagtatayo ng tapang mo at ang gitna ang naghahanda sa iyo para sa ending na napakaganda. Hindi biro ang mga pinagdaanan mo. At minsan, ang sakit ay hindi lang pagod sa trabaho, hindi lang kulang ang pera, at hindi lang pagod sa araw-araw. Minsan, ang sakit ay galing sa mga taong mahal mo, sa mga pangyayaring hindi mo inasahan, sa mga sugat na halos pumatay sa loob mo. Namatayan ka ba ng mahal sa buhay? Yung pakiramdam na parang may parte ng kaluluwang mong nawala nang mawala sila. Yung bawat umaga may puwang na iniwan nila na hindi mo alam kung paano pupunan. Alam ng Diyos ang sakit na yon. Alam niya yung gabi na hindi ka makahinga dahil sa iyak. At kahit hindi na sila babalik, ang pag-asa at kapayapaan ng Diyos ay nananatili. Hindi niya hahayaang manatiling sugat ang sakit mo. Gagawin niya itong pinagmumulan ng lakas, pangunawa at compassion na hindi kayang bilhin ng mundo. Ipinagpalit ka ba ng taong minahal mo? Binigay mo ang lahat, nagmahal ka ng tapat, nangarap ka ng pamilya, ng tahanan, ng forever. Pero dumating ang araw na nalaman mong may iba na pala siya. May iba na pala silang pinili at iniwan kanilang durog at nagtataka. Hindi ba ako sapat? Pakinggan mo, hindi ikaw ang mali, hindi ikaw ang kulang at lalong hindi ikaw ang dahilan. At minsan, pinapayagan ng Diyos na mawala ang isang relationship para maibalik ang dignidad mo, para iligtas ka sa mas malalang sakit, at para ibigay sa iyo ang pag-ibig na tunay, tapat at hindi nagtataksil. Pinagpalit ka nila, oo,
pero ang Diyos hindi ka kailanman ipagpapalit. Niloko ka ba ng taong pinagkatiwalaan mo? Kaibigan, pamilya, business partner, o katrabaho? Walang mas masakit kaysa pagtaksilan ng taong pinagtiwalaan mo. Pero narinig ng Diyos ang iyak mo. Nakita niya ang nawala sa iyo, pera, tiwala at pangarap. At tandaan mo ito, kung ano ang ninakaw sa iyo ng tao, ibabalik ng Diyos ng mas maganda, mas malinis at mas makatarungan. Hindi mo kailangang gumanti. Ang Diyos ang gaganti para sa iyo. Ang Diyos ang magtatama at ang Diyos ang magbabalik ng karangalang ninakaw sa iyo. Kung may mga araw na gusto mo nang sumuko, kung may mga gabi na umiiyak ka na sa pagod, kung may sandali na hindi mo na alam kung saan ka kakapit, pakinggan mo ito. Kung tapos na ang Diyos sa iyo, hindi ka na magigising ngayong umaga, pero buhay ka pa. Ibig sabihin, may ginagawa pa siya sa iyo. At kung may ginagawa pa siya, hindi pa tapos ang kwento mo. Kapag pinagdadaanan mo ang pagkamatay ng mahal mo, pagpapalit ng taong mahal mo, panloloko ng pinagkatiwalaan mo, para kang tinanggalan ng kalahati ng puso mo. Pero tandaan mo, ang ending ng Diyos ay hindi ending ng pagkatalo, kundi ending ng tagumpay, pagbangon at panibagong buhay. Ito ang ending na isinusulat niya. Pagbangon mula sa sakit na halos pumatay sa loob mo. Pagpapalang hindi mo inakalang mangyayari pa. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng tao. Pagmamahal na tapat, hindi lumilisan. At lakas na galing sa Diyos mismo. At darating ang araw na sasabihin mo, Lord, kaya pala, ito pala ang dahilan ng lahat. Ito pala ang inihanda mo para sa akin. Kung namatayan ka, hindi ito ang ending. Kung iniwan ka, hindi ito ang ending. At kung niloko ka, hindi rin ito ang ending. Ito ay isang chapter lang sa napakahabang librong sinusulat ng Diyos para sa iyo. Hindi siya nagsusulat ng pangit na ending. Hindi siya Diyos ng pag-aabandona. Siya ang Diyos ng restoration, ng bagong simula, ng pagbangon at ng magandang katapusan. Halina't tayo'y manalangin. Panginoon, naririto ako, pagod, sugatan at may mga puwang na iniwan ng mga taong nawala o nanakit sa akin. Panginoon, yakapin mo po ako. Sa pagkawala ng aking mahal sa buhay, bigyan mo ako ng kapayapaan. Sa pagiging ipinagpalit, ibalik mo ang dignidad ko. Sa panloloko ng pinagkatiwalaan ko, linisin mo ang puso ko at itubid mo ang mga hindi ko kayang ayusin. Panginoon, gawing lakas ang lahat ng pinagdaanan ko. Gawing pananampalataya ang bawat luha, gawing pag-asa ang bawat sakit, at gawin mong mas maganda ang katapusan ng aking kwento kaysa sa kahit anong iniisip ko. Salamat dahil hindi pa tapos ang kwentong ito at kasama kita sa bawat pahina. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At bago ka tuluyang magtapos sa mensaheng ito, gusto kong iwan sa iyo ang isang aral na sana dalhin mo sa bawat araw na susunod. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay mo, pero kontrolado mo kung paano ka magpapatuloy.
Kung nasasaktan ka man ngayon, hindi ibig sabihin mahina ka. Ang totoo, ang mga pusong marunong masaktan, sila ang marunong magmahal. At ang mga pusong marunong magmahal, sila ang pinakamalapit sa Diyos. Kung iniwan ka, niloko ka, o pinagpalit ka, hindi iyon ang dulo mo. Iyon ay pahina, hindi wakas. Iyon ay season, hindi identity. Hindi ka tinukoy ng sakit, hindi ka tinukoy ng pag-iwan, hindi ka tinukoy ng pagkakamali ng iba. Tinutukoy ka ng Diyos na lumikha sa iyo. At ang tawag niya sa iyo ay hindi broken, hindi rejected, hindi worthless, kundi anak, minamahal, pinili, at hindi niya iiwan. Kung may nawala sa buhay mo, hindi ibig sabihin tapos ka na. Minsan, may iniaalis ang Diyos hindi para pahirapan ka, kundi para ilayo ka sa mas malaking delikado, o para ibalik ang kapayapaan na matagal nang ninanakaw ng sitwasyon, o para buksan ang pinto na matagal na dapat nabuksan para sa iyo. At kung pakiramdam mo ngayon ay wala kang kakampi, tandaan mo ito. Kung kasama mo ang Diyos, hindi ka kailanman nag-iisa. Minsan, kailangan mo munang masaktan para makita mo kung gaano ka katatag. Kailangan mong mabasag para makita mo kung gaano ka kahusay buuin ng Diyos. Kailangan mong humina para maramdaman mo kung gaano ka kayang palakasin ng Diyos. At sa dulo ng lahat, may isang bagay na sigurado. Kapag si Lord ang sumulat ng story mo, laging maganda ang ending, kahit pangit ang ilang chapters. Kaya ngayon, bago matapos ang mensaheng ito, hawakan mo ang dibdib mo sandali. Pakiramdaman mo ang tibok ng puso mo. Iyan ang patunay na hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. At kung hindi pa siya tapos, huwag ka ring susuko. May araw na gigising ka na magaan ang dibdib. May araw na hindi mo naiiyakan ang taong nang iwan. May araw na matatawa ka na lang sa sakit na minsan ay halos pumatay sa loob mo. At may araw na makikita mo ang sarili mo at sasabihin, "Salamat Lord, hindi ko man naintindihan noon, pero ngayon nakikita ko na. May magandang dulo pala talaga ang kwentong sinimulan mo." Ngayon, huminga ka. Bitawan mo ang bigat at tanggapin mo ang kapayapaan na matagal nang hinihintay ng puso mo. Your journey is not over, and your ending will be beautiful.